siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam na ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Tinuyaring si Jesus ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw di pinarusahan tulad niya. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkabayubay sa krus, pinagkaloob niya ang kapatawaran sa magnanakaw, kahit nahirapan at nagdurusa. Hindi madali ang kanilang kalagayan, bat-bat ng sugat, hirap at sakit, ngunit nasambit pa rin ang kapatawaran at ang biyaya ng magnanakaw sa kanyang nakatabi sa pagkapako sa krus. Sa pagkakaloob ng kapatawaran sa magnanakaw, bagong buhay ang binibigay ni Jesus sa kanya. Sa bawat paghingi natin ng tawad at pagtanggap ng biyaya ng kapatawaran sa sakramento ng kumpisal, bagong buhay at pag-asa ang ating makakamtan. Bagong buhay ay isang natatanging kaloob ng Diyos. Ito ang dapat nating pakaingatan at pahalagahan. Ang banal ng trabaho ay isa ring pagkakaloob ng bagong buhay sa bawat nangyayari. Lalo kapag kapakanang ang mga tao ang pinahalagaan at hindi lamang ang produkto. Manalangin tayo. Jesus, bigyan nawa ng lakas ang bawat isa upang magpahalaga ng buhay. Kapatawaran sa mga nakasala, bago at may banal na trabaho, at bagong buhay sa bawat tao nang hinahangad na maayos na may kabuluhang buhay.